kilala ka bang ganon? Yung maayos kahapon pero hindi na nagising kinabukasan? Isa siyang 71 anyos na lalaki, masayahin, aktibo at walang iniindang malubhang karamdaman. Kumain ng hapunan, nakipagkwentuhan sa pamilya, ngumiti bago matulog. Pero pagdating ng umaga, wala na. Parang bigla. Parang walang dahilan. Pero ang totoo, may dahilan. Ayon sa mga bagong pag-aaral, maraming insidente ng biglaang pagkamatay sa pagtulog sa mga matatanda ay may kinalaman sa ilang pangkaraniwang gawain sa gabi. Mga simpleng routine na tahimik, ngunit tuloy-tuloy na nagpapahina sa katawan habang natutulog. Hindi ito kababalaghan, hindi rin ito malas. Ito ay epekto ng mga maliliit na desisyon na paulit-ulit nating ginagawa gabi-gabi nang hindi natin namamalayan. Ang masakit, marami sa mga ito ay ginagawa natin nang akala natin ay tama o minsan dahil nakasanayan na lang. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na delikadong ugali bago matulog na maaaring makasira sa kalusugan ng mga 60 pataas. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaalaman para makaiwas, para mabawasan ang panganib, at para masiguradong paggising mo bukas mas malakas ka, mas presko at mas ligtas. Baka sa ilang minuto ng panonood mo ngayon, may matutuklasan kang isang simpleng gawain na taon mo nang ginagawa. Pero hindi mo alam, iyon na pala ang unti-unting nagpapahina sa'yo tuwing gabi. At kung sakaling habang nanonood ka ay may isang bagay na tumama sa'yo, isang linyang parang, "Uy, ako yan ah." Pakiusap, i-share mo yun sa comments. Dahil baka may isa pang nanonood na kagaya mo rin at kailangan niyang malaman na hindi siya nag-iisa. Ngayon simulan na natin ang listahan at huwag kang aalis dahil ang numero 6 sa listahang ito ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga matatanda pero siya ring pinakamapanganib. Marami sa mga sinasabing biglaan ay hindi naman talaga ganap na biglaan. Madalas meron ng mga babalang ibinubulong ang katawan, mga banayad na senyales tulad ng madaling mapagod, panlalabo ng mata, biglang kabog ng dibdib sa gabi, o madalas na pagkagising na may kaba. Pero dahil tahimik ito, kadalasan hindi natin pinapansin. At kapag matanda ka na, may kultura tayong tiisin na lang. Ayaw makaabala, ayaw magreklamo. Pero minsan, yung pagtitiis, yan mismo ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakaabot sa tamang tulong sa tamang oras. Kaya sa gintong edad, hindi ka namin tinatakot. Pinapaalala lang namin, hindi mo kailangan maghintay ng sakit bago kumilos. Dahil ang maliliit na desisyong ginagawa mo gabi-gabi, tulad ng pagkain, pag-inom, pagtulog o simpleng ilaw sa kwarto, yan ang unti-unting nagdedesisyon kung gising ka pa bukas o hindi. At kung may kakilala kang senior na mahalaga sa'yo, nanay, tatay, tito, tita, i-share mo sa kanila ang video na ito. Baka ito ang maging dahilan kung bakit mas humaba pa ang oras niyong magkasama. Isang mabigat na pagkain bago matulog, hindi mo mararamdaman agad. Baka nga sa simula, parang wala namang masama. Pero kung gabi-gabi kang kumakain ng mabibigat na pagkain bago matulog, lalo na kung lampas ka na sa edad na 60, tahimik mong sinisira ang sistema ng katawan mo habang iniisip mong nagpapahinga ka. Bakit? Dahil habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating metabolism. Hindi na kasing bilis ng dati ang pagtunaw ng pagkain. Kung dati kahit makakain ka ng 2 kanin at adobo sa 9:00 ng gabi ay nakakatulog ka pa rin ng mahimbing, ngayon ay iba na. Ang katawan mo ay hindi na nakatutok sa pagre-relax. Abala ito sa pagtunaw ng kinain mo. Isipin mo ito, natutulog ka pero ang tiyan mo, bituka mo, atay mo, lahat sila aktibo. Tulog ang utak mo pero gising ang katawan mo sa loob. At dahil doon, hindi ka nakakatulog ng malalim. Mas magaan ang tulog mo, madalas kang magising, at kapag gumising ka sa umaga,
Parang hindi sapat ang pahinga mo. Hindi lang yan. Kapag busog ka bago matulog, tumataas ang tsansa ng acid reflux. Yung pakiramdam na parang umaakyat ang asido sa lalamunan mo. Maaring magdulot ito ng ubo, pananakit ng dibdib, o yung tila nasasakal ka habang nakahiga. Sa mga matatanda, ang paulit-ulit na acid reflux ay maaring humantong sa aspiration pneumonia, isang uri ng impeksyon sa baga na maaring ikamatay kapag hindi naagapan. Hindi rin ligtas sa mga may problema sa puso. Ang pagkain ng oily, fatty o matataas sa asin na pagkain bago matulog ay nagpapataas ng blood pressure sa gabi. Tandaan, sa gabi dapat bumababa ang presyon ng dugo. Pero kung busog ka, lalo na kung mataba ang kinain mo, mananatiling mataas ang blood pressure mo habang natutulog at ito'y direktang nagpapataas ng panganib ng stroke o atake sa puso. Isipin natin si Mang Celso, 68 anyos. Gabi-gabi siyang kumakain ng kare-kare o inihaw na liempo bago matulog. Wala siyang iniindang sakit pero madalas siyang magising sa gabi na pawis at parang kinakabog ang dibdib. Kala niya normal lang yon, pero isang gabi nagising siya na may painikip ng dibdib. Mabuti na lang at agad siyang naitakbo sa ospital. Mild heart attack pala. Ayon sa doktor, ang gabi-gabing pagkain ng heavy meals at late dinners ang isa sa mga dahilan. Kung iniisip mong, matagal ko nang ginagawa to, alalahanin mong iba na ang katawan mo ngayon. Sa edad nating ito, mas kaunting enerhiya, mas mabagal na organs, at mas sensitibong blood vessels ang meron tayo. At kung gusto mong mapahaba ang buhay mo, kailangan mo nang baguhin ang mga simpleng routine na matagal mo nang minamaliit. Ano ang dapat mong gawin? Subukang itigil ang pagkain ng heavy meals 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Ibig sabihin, kung alas 10 ka natutulog, hanggang alas 7 lang dapat ang hapunan mo. Kung sakaling nagugutom ka pa bago matulog, okay lang na magmerienda, pero pumili ng magaan, ilang piraso ng saging, kaunting mani, o isang tasa ng mainit na salabat. Ang mga ito ay mas madaling tunawin at hindi magdudulot ng strain sa katawan mo habang natutulog ka. Tandaan, hindi lang iniinom na gamot ang gamot. Minsan ang pagkain sa tamang oras at hindi lang pagkain ng tamang pagkain ang tunay na nakakapagpagaling sa katawan. Sa pagtigil mo sa mabigat na hapunan sa gabi, binibigyan mo ng pagkakataong makapagpahinga ng buo ang katawan mo. At sa pagtulog mo, tunay kang makakabawi ng lakas. 2 pag-inom ng sobrang liquid sa gabi. Maraming senior ang iniisip na basta't hydrated sila, ayos lang uminom ng maraming tubig kahit bago matulog. Tubig naman yan, healthy yan. Oo, tama, pero may kondisyon. Dahil kung ginagawa mo ito sa maling oras, lalo na sa gabi, hindi ito nakakatulong. Sa katunayan, maaari pa itong makasama. Kapag umiinom ka ng sobrang liquid bago matulog, binibigyan mo ng dagdag na trabaho ang katawan mo habang dapat ay nagpapahinga na ito. Ang mga kidney mo, imbes na bumagalang trabaho para sa nighttime repair, ay patuloy na nagfi-filter ng fluid. Ang bladder mo naman, napupuno habang natutulog ka. At ilang oras lang matapos humiga, nagigising ka na para umihi. Ang tawag dito ay nocturia, ang madalas na pag-ihi sa gabi. At sa mga matatanda, hindi lang ito simpleng istorbo sa tulog. Isa ito sa mga pangunahing sanhi ng pagkatumba sa kalagitnaan ng gabi. Isipin mo ang eksenang ito. Natutulog ka ng mahimbing, biglang nagising dahil punong-puno na ang pantog. Madilim ang paligid, mabilis kang bumangon, hindi pa stable ang blood pressure. Ang epekto, postural hypotension, biglang pagkahilo at pagkadulas. Marami ng matatanda ang nadulas at nabalian sa ganitong sitwasyon. Iba pa ang epekto sa mga may arthritis o mahina ang tuhod. Hindi lang sila natutulog ng maayos, kundi nalalagay pa sa panganib tuwing gigising sila sa gabi.
Bukod sa physical danger, may epekto rin ito sa utak. Tuwing nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi para umihi, bumababa ang produksyon ng melatonin, ang hormone na responsable sa mahimbing na tulog. Ang tulog mo ay nabubulabog at kapag nangyari ito gabi-gabi, mas bumababa ang kalidad ng pagtulog mo. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mahinang tulog ay konektado sa hypertension, cognitive decline at dementia. Dagdag pa rito, hindi lang tubig ang may kasalanan. Maraming senior ang hindi napapansin ang hidden liquids sa kanilang diet. Halimbawa, sopas bago matulog, prutas na mataas sa tubig, pakwan, melon, etibipay, gatas, tsaa o kape na iniinom bilang pampatulog. Ang problema sa mga inuming ito, lalo na kung may caffeine, ay diuretic sila. Pinapalakas ang produksyon ng ihi. Ano ang solusyon? Una, baguhin ang timing. Uminom ng mas maraming tubig sa umaga at hapon. Pagsapit ng gabi, bawasan na ito unti-unti. Pangalawa, kung uhaw ka talaga sa gabi, huwag agad uminom ng isang baso. Small sips lang. Pangatlo, iwasan ang sopas, sabaw o prutas na mataas sa tubig kung malapit na ang oras ng tulog. Ang simpleng hakbang na ito ay may malaking epekto. Kapag nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas tuloy-tuloy ang tulog mo. Mas buo ang pahinga, mas ligtas ka mula sa aksidente, at mas alerto ka paggising sa umaga. Sa edad mo ngayon, ang bawat minutong tulog ay mahalaga. Hindi mo kailangang putulin ito dahil lang sa sobrang iniinom bago matulog. 3 pagtulog sa mainit na silid. Para sa marami, ang mainit at komportableng kwarto ay tila ideal na lugar para sa tulog. Lalo na sa mga senior, uso ang pagsusuot ng makakapal na damit, pagtambak ng maraming kumot, at pagsasara ng bintana para hindi pasukin ng malamig na hangin. Pero ang hindi alam ng marami, ang sobrang init sa tulugan ay tahimik na pinahihirapan ng katawan, lalo na habang natutulog. Kapag mainit ang kwarto, mas mahirap makapasok sa malalim na tulog ang katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang tulog na malalim at nakakapagpahinga ay nagsisimula kapag bumababa ang core body temperature. Pero kung mainit ang paligid, napipilitang magtrabaho ang katawan para lang mapanatiling balanse ang temperatura nito. Hindi nakaka-relax ang katawan, abala ito sa pagpapawis, sa pag-regulate ng init, at sa pagpuwersa sa puso na mag-pump ng mas mabilis para i-circulate ang init palabas. Lalo itong mapanganib sa mga senior. Bakit? Habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng katawan na mag-regulate ng temperatura. Humihina ang mga glandula ng pawis, bumabagal ang response ng blood vessels, at mas mabagal ang signal ng utak sa katawan kapag sobra na ang init. Kaya kahit hindi mo nararamdaman, naiipon ang init sa katawan at maaari itong magdulot ng strain sa puso, dehydration at poor sleep quality. Isipin mo, ilang beses ka nang nagising sa gabi na pawis, balisa o parang pagod ka pa rin kahit matagal kang natulog. Madalas ang sinisisi ay stress o edad, pero sa maraming kaso ang salarin ay sobrang init sa silid-tulugan. Mahalagang malaman na ang banayad na dehydration habang natutulog ay pwedeng magpalapot ng dugo. Sa matatanda, ito ay isang tahimik pero seryosong risk factor para sa blood clots, stroke at heart attack. Sa madaling salita, kapag sobrang init, hindi lang masama ang tulog, mapanganib pa ito sa puso. Ano ang solusyon? Una, panatilihing malamig ang kwarto. Inire-rekomenda ng mga eksperto na ang ideal na temperatura para sa pagtulog ay nasa 65 hanggang 67 degrees Fahrenheit, 18 hanggang 20 degrees Celsius. Kung walang aircon, maaaring gumamit ng electric fan o buksan ng kaunti ang bintana kung ligtas. Pangalawa, iwasan ng sobrang kapal na kumot. Pumili ng breathable cotton blankets at huwag magsuot ng makapal na pajama. Mas mainam ang magaan,
moisture-wicking sleepwear na tumutulong sa katawan na mag-regulate ng init habang natutulog. Pangatlo, kung may option, gumamit ng air circulator o kahit maliit na fan para gumalaw ang hangin. Hindi lang nito pinabababa ang temperatura ng kwarto, pinapabuti rin nito ang air quality na nakatutulong para sa mas preskong paghinga. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, pwedeng bumuti ang tulog, gumaan ang pakiramdam, at mabawasan ang strain sa puso. Hindi kailangang gumastos ng malaki. Minsan, ang simpleng pagbabawas ng kumot ay sapat na. Tandaan, sa gabi katawan mo ang boss. At kung ang katawan mo ay nahihirapang huminga, nagpapawis at nagpapagod habang natutulog, hindi talaga ito pahinga, kundi puwersahang trabaho habang ikaw ay tulog. May 4 na maling posisyon sa pagtulog. Karamihan sa mga tao ay hindi iniisip ang posisyon nila habang natutulog. Basta komportable, ayos na. Pero sa edad na lampas sa 60, ang posisyon ng pagtulog ay hindi lang tungkol sa ginhawa, kundi tungkol na rin sa kaligtasan ng puso, utak at paghinga mo. Habang tayo'y tumatanda, maraming pagbabago ang nangyayari sa katawan. Humihina ang muscle tone, bumababa ang lung function, at mas lumiliit ang kakayahan ng katawan na ayusin ang sarili sa maling posisyon. Kapag natutulog ka sa maling ayos, maaaring magka-pressure sa blood vessels, mabawasan ang oxygen levels, mablock ang airway, o makaranas ng tahimik na heart strain sa gabi. At ang mas nakakatakot, karamihan sa mga matatanda ay hindi alam na nangyayari ito habang natutulog. Isang halimbawa si Aling Remy, 76 na anyos. Taon na niyang nakasanayang matulog ng nakatihaya. Diretso ang likod, walang unan sa ilalim ng tuhod, at minsan pa'y nakataas pa ang 2 kamay. Simple, di ba? Pero napansin ng anak niya na tuwing umaga, parang laging pagod si Aling Remy. Minsan masakit ang ulo niya, minsan wala siyang ganang kumilos. Isang gabi, naalimpungatan ng anak niya dahil may kakaibang tunog sa kwarto ng ina. Parang may hilik na napuputol. Pagpasok niya, nakita niyang humihinto at bumabalik ang paghinga ni Aling Remy sa ilang segundo. Naka-recover naman ito. Pero kinabukasan, ipina-check up nila si Aling Remy ang diagnosis, obstructive sleep apnea. At ang sanhe, maling posisyon sa pagtulog. Kapag nakatihaya ka, bumabagsak ang dila at soft tissue sa lalamunan na nagbablock sa daanan ng hangin. Kapag nangyari ito paulit-ulit sa gabi, pinipilit ng puso mong bumilis ang tibok para masigurong may oxygen pa rin. Sa pagdaan ng panahon, ang strain na ito ay maaaring magdulot ng alta presyon, palpitasyon at nighttime heart failure. Mas ligtas pa kung sa kaliwa matulog? Oo. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay pinapadali ang sirkulasyon, tumutulong sa digestion, pinipigil ang acid reflux, at binabawasan ang presyon sa puso. Para sa mga may arthritis, sleep apnea o problema sa tuhod, mahalaga rin ang paggamit ng body pillow. Ang simpleng unan sa pagitan ng tuhod ay nakakatulong na manatiling aligned ang gulugod. Iwas sa lower back pain at pilay sa umaga. Hindi mo kailangang matulog na parang sundalo. Kailangan mo lang siguraduhin na ang posisyon mo ay tumutulong sa katawan mo, hindi kalaban. 5 huwag gumalaw o mag-unat ng katawan sa maghapon. Hindi ito madalas pinag-uusapan. Pero sa totoo lang, ang hindi paggalaw ng katawan sa buong araw, lalo na sa edad na lampas 60, ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit maraming senior ang hirap makatulog ng mahimbing, nakakaramdam ng leg cramps sa gabi o biglang nagkakaroon ng problema sa dugot kasukasuan. Bakit? Dahil ang katawan natin ay ginawa para gumalaw. At kapag buong araw kang nakaupo, nakahiga o halos walang physical activity, unti-unting bumabagal ang blood circulation mo. At sa pagtulog, kapag bumagal palalo ito, nagsisimulang mangyari ang mga problema. Namamanhid na paa,
Paminsang pamumulikat sa hita, pakiramdam na parang mabigat ang binti, o minsan hindi maipaliwanag na kabat discomfort habang nakahiga. Ang madalas na culprit, ang pagiging still buong araw, lalo na kung sanay ka nang sa upuan lang nanonood ng TV o sa kama lang nagpapahinga buong hapon. Hindi masama ang magpahinga, pero kapag sobra, ang katawan mo mismo ang nahihirapan huminga at gumalaw habang natutulog ka. May mga pag-aaral na nagpapakita, ang mga matatandang hindi regular na nag-e-exercise o kahit naglalakad man lang ay mas mataas ang chance na magkaroon ng nocturnal leg cramps, venous stasis at deep vein thrombosis, DVT, isang uri ng blood clot na posibleng mag-travel papunta sa baga o utak. Nakakatakot, di ba? Pero hindi mo kailangang mag-gym o mag-zumba. Minsan sapat na ang 10 minutong stretching sa umaga, paglalakad-lakad sa loob ng bahay tuwing hapon, pag-angat ng paa habang nakaupo, at simpleng pag-unat ng kamay at leeg bawat ilang oras. Mahalaga rin na iwasan ang matagal na pagkakaupo ng walang galaw. Kung nanonood ka ng TV ng 1 oras, maglaan ng kahit 5 minuto sa gitna para tumayo at maglakad-lakad. Hindi mo kailangan lumabas. Umiikot lang sa loob ng bahay ay sapat na para gumalaw ang dugo mo at gumising ang mga kasukasuan. Ang hindi alam ng marami, kapag aktibo ang katawan mo sa araw, mas naglalabas ito ng melatonin sa gabi. Ang hormone na responsable sa mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Kaya kapag masyado kang tahimik at hindi gumagalaw buong araw, humihina rin ang natural na sleep rhythm mo. Pansinin mo sa sarili mo. May mga gabi ba na parang hindi ka mapakali sa kama? O parang may tumitibok sa binti mo habang nakahiga? Posibleng dahil buong araw kang walang galaw. Minsan, katawan mo na ang naghahanap ng release, pero hindi mo ito naibigay. Ang katawan ay parang balon. Kung walang daloy, natutuyot. Pero kung pinapagalaw mo ito, kahit dahan-dahan, tumutuloy ang sirkulasyon, bumubuti ang kondisyon ng laman loob at mas maayos kang nakakatulog. 6 na mali ang ilaw sa gabi, sobrang dilim o sobrang liwanag. Marami sa mga matatanda ang may sariling estilo ng pagtulog. May ilan na gusto sobrang dilim, parang kuweba. May ilan naman, sobrang liwanag, bukas ang TV o ilaw sa kisame buong gabi. Pero alam mo ba na pareho itong may panganib? Kapag sobrang dilim ang kwarto, tipong hindi mo makita ang sariling kamay, mas mataas ang panganib ng pagkatumba, lalo na kung kailangan mong bumangon para umihi sa gabi. Isang maling hakbang lang at pwedeng madulas, matapilok o mabangga sa muebles. At sa edad na 60 pataas, ang simpleng pagkadulas ay maaring magdulot ng bali sa balakang, pagkabasag ng ulo o matagal na pagkakakulong sa kama. Balikan natin si Lola Elena, 72 anyos. Mahilig siyang matulog sa total darkness. Sinasabi niyang masarap ang tulog kapag walang ilaw. Pero isang gabi, nagising siya para umihi. Hindi siya nagbukas ng ilaw dahil baka daw magising ang apo. Paglabas ng kwarto, nadulas siya sa maliit na basang parte sa sahig ng CR. Natumba siya, tumama ang balakang at nabalian. Naoperahan si Lola Elena at ilang buwan siyang hindi makalakad. At ang masaklap simula noon ay nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Natatakot na siyang bumangon mag-isa. Isang maliit na desisyon, hindi pagbukas ng ilaw, naging dahilan ng matagal na paghihirap. Pero hindi rin ligtas ang sobrang liwanag. Kapag bukas ang maliwanag na ilaw habang natutulog, pinipigilan nito ang katawan na maglabas ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog ng mahimbing. Para sa katawan mo, parang araw pa rin. At dahil dito, hindi ka nakakarating sa deep sleep stage. Kaya pagising mo, kahit mahaba ang oras ng tulog mo, parang pagod ka pa rin. May pag-aaral na nagsasabing ang mga taong natutulog ng may bukas na ilaw, lalo na ang TV o kisame light, ay may mas mataas na tsansa ng
hypertension, obesity, insomnia, cognitive decline. Ang solusyon, balansing ilaw. Hindi sobrang dilim, hindi sobrang liwanag. Gamitin ang soft night light, yung maliit na ilaw sa sahig o tabi ng CR na sapat para makita ang daan, pero hindi nakakabulag o nakakasira ng tulog. Pwede ring gumamit ng motion sensor light, yung kusang umiilaw kapag may gumalaw. Kung ayaw mo ng ilaw sa loob ng kwarto, pwede kang maglagay sa labas ng pinto para may konting glow mula sa hallway. O kaya naman, magdala ng maliit na flashlight na madaling abutin kung kailangan. Minsan, akala natin maliit na bagay lang ang ilaw. Pero sa katotohanan, ito ang nagsisignal sa katawan kung gabi na ba talaga o hindi pa. Kapag tama ang ilaw, pinapaandar nito ang natural sleep rhythm mo. Kapag mali ang ilaw, pinapahinto nito ang buong system ng pahinga ng katawan. Hindi lang sa kaligtasan o tulog apektado ang maling ilaw, may mga senior na mas madalas ma-depress, madaling mairita o nawawalan ng gana sa araw-araw. At hindi nila alam, isa pala sa mga ugat nito ay ang tuloy-tuloy na poor sleep dahil sa maling lighting sa gabi. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa ang serotonin level sa utak. At kapag hindi nakakabawi ang katawan, mas madaling lumala ang mga dati mo nang nararamdamang sakit. Kaya kahit maliit na nightlight lang yan, kung tama ang paggamit, malaki ang naitutulong sa mood, energy at focus mo sa kinabukasan. Bonus, paggamit ng gadgets bago matulog, tahimik na kaaway ng senior sleep. Akala mo simpleng pag-scroll lang, konting Facebook, konting YouTube, pantanggal inip bago matulog. Pero ang totoo, ang paggamit ng gadgets bago matulog ay isa sa pinakatahimik pero pinakadelikadong kaaway ng tulog mo. Habang hawak mo ang phone o tablet mo sa gabi, dalawang problema ang sabay na nangyayari sa katawan mo. Una, ang screen ng gadget ay naglalabas ng blue light, isang uri ng liwanag na iniisip ng utak mo ay liwanag ng araw. Kapag na-expose ka rito bago matulog, pinipigilan ng katawan mo ang paggawa ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog sa iyo. Ibig sabihin, kahit gusto mong matulog, hindi makapagsimula ang katawan mo. Pangalawa, hindi lang ilaw ang problema, kundi ang nababasa mo. News, posts ng ibang tao, problema ng pamilya, mga video na nakaka-excite o nakakabahala. Habang binabasa mo ito, na-activate ang utak mo. Akala ng utak mo may kailangang resolbahin, kaya nagiging alerto ka kahit gabi na. Ang resulta, mababaw na tulog, putol-putol na pahinga, at paggising sa umaga na parang hindi ka naman talaga nagpahinga. Lalo na sa mga senior, mahalagang maghanda ng utak at katawan sa pagpasok sa tulog. Hindi gulatin ito ng liwanag at impormasyon. Dahil habang tayo'y tumatanda, mas mahina na ang kakayahan ng utak na bumalik sa tulog kapag nabulabog ito. Ano ang solusyon? Magkaroon ng tinatawag na digital cut-off. Kahit isang oras bago matulog, iwasan muna ang gadgets. Palitan ito ng mahinang musika, pagtala sa diary, pagsindi ng diffuser, o pakikipagkwentuhan sa pamilya. Maliit na bagay pero malaki ang epekto. Mas kalmadong pag-iisip, mas maagang pag-antok, at mas mahimbing na tulog. Kung ginagawa mo ito gabi-gabi, kahit pa paunti-unti lang, masasanay ang utak mo sa tamang wind-down mode. At sa paglipas ng araw, mas bababa ang stress, mas tataas ang enerhiya, at mas gaganda ang overall mood mo. Hindi mo kailangang maging anti-technology. Kailangan mo lang maging mas strategic sa paggamit nito, lalo na bago matulog. Ngayong alam mo na ang mga gawing tila walang epekto pero tahimik na sumisira sa katawan habang natutulog, tanungin mo ang sarili mo, ilan sa mga ito ang ginagawa mo gabi-gabi? At ilang taon na itong parte ng routine mo na hindi mo man lang nabigyan ng pansin? Ang katawan natin parang kaibigan na tahimik lang kapag nasasaktan.
Hindi siya sumisigaw agad, pero kapag napuno, bigla na lang hindi magigising. At sana, huwag nating hintayin ang araw na yon. Hindi mo kailangang baguhin lahat sa isang gabi. Magsimula sa isa, kahit alin. Bawasan ang kanin sa hapunan. Uminom ng mas kaunti sa gabi. Ayusin ang posisyon mo sa pagtulog. Maglagay ng soft light. Patay ng phone. O kahit simple lang, tumayo ka at mag-unat ngayong araw. Kapag pinili mong alagaan ang sarili mo ngayong gabi, mas malaki ang tsansang gigising ka ng mas malakas bukas. At kung may mahal ka sa buhay, nanay, tatay, asawa, kapatid, ibahagi mo sa kanila ang video na to. Baka sila rin, hindi lang nila alam, pero isa na rin sa mga tahimik na panganib ang ginagawa nila gabi-gabi.